Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ano ka ngayon, Lacson? Absuelto si Marcoleta. Sinampal ka sa katotohanan, Lacson. At magtataray ka pa ba? Daming umiiyak kasi ngayon sa social media. Itong mga mukhang perang Marcos vlogger, mga troll, sinisisi nila si George Garcia. Nabigyan yata ng maleta ni Marcoleta si George Garcia. At wala na raw aasahan dito sa Comelec. Dapat daw mag-resign na to. Ang daming umaatake ngayon sa Comelec. Alam naman natin yan na mga mukhang perang patay gutom na mga troll yan. 'Di ba? Kung sino yung kampi ni Marcos, doon sila. At kung ano yung command sa kanila ng mga team leader, mga team leader nila. Naku, baka maglupasay dito si Pinky. Baka mabad trip yan, manabunot sa Senado eh. Huwag mong sasabunutan si Marcoleta. Lalabas ang buwan. Nakawig lang yun eh. Diba? Iyak si Lacson sa Comelec. At syempre, panalo naman si Marcoleta dito sa desisyon ng Comelec tungkol ito sa reklamo nila kay Marcoleta na may paglabag daw sa election. At ito'y ibinasura ng Commission on Election. At pag-uusapan din natin update sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil nakalusot na po sa efficiency on grounds. Efficient on ground na raw itong impeachment nila kay VP Sara. At ang sagot ni VP Sara na ad cotelem na posible daw itong dalhin ulit sa kampo dalhin ulit ito ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court. Yan po ibatay sa mga abogadong mga analyst. Okay? At gusto rin natin pag-usapan yung ibang mga bali-balita, maliliit na balita. Pero bago tayo mag-umpisa, ini-invite ko po kayo na mag-like dito sa ating video at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga parating kong video. At dito nga sa balita ng ating balita ngayon. Breaking news, Comelec ibinasura ang reklamo laban kay Sen. Rodante Marcoleta. Ibinasura ng Comelec NBank ang investigasyon laban kay Sen. Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y hindi pagsiwalat ng election donors sa kanyang statement of contribution and expenditures. At dito pa sa post ni ni Jason sa ito, Comelec clears Sen. Marcoleta of election offense. Ibinasura ng Commission on Election ang investigasyon sa umano'y hindi pagsiwalat, blah 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 blah. Sa kabila nito, inirekomenda ng Comelec NBank sa Political Finance and Affairs Department na maghain ng reklamo laban sa high-profile contributors ni Marcoleta na si Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Biray. Ito raw yung mga contributors ni Marcoleta. Bunsod ito ng hindi pagsumite ng kanilang report tungkol sa contribution sa loob ng 30 araw pagtapos ng eleksyon. Okay, dito po kasi sa election sa Pilipinas, halimbawa nanalo ka o kahit yata natalo ka, kapag tapos ng eleksyon, halimbawa nanalo ka, magsasubmit ka ng SOSE. Okay, ito yung ginastos mo sa kabuuan ng eleksyon. Yung ginastos mo. At i-declare mo rin yung mga nag-contribute sa'yo. Ayun. So, yan. Doon, parang alam naman natin na si Marcoleta tinik sa dibdib ni Lacson. Aminin na natin.
Bisit na si Lacson dyan kay Marcoleta. Baka ngayon lang siya nakaharap. Ngayon lang siya nakaharap ng isang senador na kagaya ni Marcoleta. Ayaw na niya sumagot, sumusuko eh. Sumusuko. Talagang, matindi makipagdebate si Marcoleta. Simple lang magsalita, walang gaanong kilos-kilos. Diba? Focus lang. Hindi nila kaya eh. Diba? Natataranta si Lacson eh. Parang tinik sa dibdib. Kaya hinahanapan ni Lacson eh ng kaso. Ganun naman eh. Diba? Pag pumapalag sa Kongreso, sa Senado, ganun ginagawa nila eh. Hinahanapan ng kaso. Kaya, dyan nga, nakakita siguro si Lacson. May kaunting nakita, pero sablay din. Hindi rin kinatigan ng COMELEC. At dito nga sa sinasabi ni Lacson, gusto kasing siraan si Marcoleta. No? Ayan, inaatake ngayon siya ng mga troll. Talagang puro paninira ang ginagawa kay Marcoleta. At itong si Lacson, may sinasabi ka pang bribery. Di ba? Bribery kay Marcoleta. Hindi kaya kayo ni Soto ang tumanggap? Si Soto may ebidensya na eh. Si Bendalo may ebidensya na rin. Sa'yo na lang wala, pero malay mo, biglang lumabas yan. Bukas makalawa. Kayo ang tunay na na tumatanggap ng suhol eh. Diba? Ibibintang nila kay Duterte. Parang yung ginagawa nila Marcos, ni Romualdez, ibibintang nila kay Duterte. Diba? Ganun ang ginagawa nyo. Tumatanggap kayo ng suhol, ibibintang nyo kay Marcoleta. Diba? Ganyan yung ginagawa. Pero, meron ako nabasang comment, no? Ang sabi niya, iba ang tulong kaysa sa suhol. Kasi yung mga natatanggap mong contribution sa eleksyon, tulong yun eh. Ang ginagawa ni Lacson, ginagawa niyang suhol, no? Magkaiba 'yon. Baka kayo ang tumatanggap ng suhol. At si Soto, nangangamoy plunder case 'yan. Oo, dahil yung 5 maleta umaabot daw ng 70 million isa. Di 350 million 'yun. Sobra-sobra sa 50 million for plunder case. Kaya abangan mo yung plunder case na yan sa mga bangag vlogger at mga Marcos troll na alam naman natin ay ginagawa nila yan, gumagawa sila ng kasinungalingan para sa pera na galing sa buwis ng bayan. Pag upo ni BP Sara, dyan sa building nyo, i-raid kayo. Arestado kayong lahat, Posas kayo, posas. Dapat makulong yung mga yan dahil naghahasik ng panloloko kasinungalingan. Puro panloloko po ang ginagawa eh. Halimbawa, nag-post si Sandro Marcos. Meron daw panukalang batas. Ang galing! Ang galing ni Sandro, ni Kong Sandro. Congratulations, Kong Sandro. Nag-post si Lisa Marcos. Ganon din, puro papuri. Nag-post si Bongbong Marcos, ganon din. Puro panloloko. Kala mo kung ano yung ginawa ni Sandro. Naghain lang ng panukalang batas. Lahat kayo, meron kayong kalalagyan pag upo ni BP Sara. Dito na po tayo sa impeachment laban kay BP Sara. Nag-move forward na ang impeachment. At siyempre, ang mga miyembro ng House Justice Committee, yan po yung mga tinalaga ng nasa itaas. No? Siyempre, ang itatalaga mo dyan, karamihan dyan, yung mga buhaya, yung mga magnanakaw na kasabwat nila. Kaya, kontrolado nila ang Kongreso. Pero, alam naman natin na takot yung mga yan kay BP Sara.
Ayaw nila talagang maupo si BP Sara dahil nga meron talaga silang kalalagyan. Once na naupo si BP Sara, isa-isahin yan. Isa-isahin kasuhan at ipakulong. Una, isisiwalat nito yung katotohanan, yung totoong ginawa nila sa pondo ng bayan at hindi na siguro sila mananalo sa susunod na eleksyon. Baka hanggang dyan na lang ang inyong political career. At kakasuhan hanggang sa may pakulong. Siyempre, ang uunahin dyan, yung mga galit na galit kay BP Sara, kilala naman natin kung sino sila. Yan, sila Abante, sila Joel Chua, balikan mo si Kimbo, sino pa, si Luistro, yan muna, at yung mga Makabayan Black, yan yung mga uunahin. Iniisip ko nga po yung sinasabi ni BP Sara na yung ibang mga politiko, halimbawa congressman, pati yung mga kamag-anak nila, kahit mga pamangkin nila, mayroon ng dual citizen. Opo, ganyan po yung mga kurakot eh. Yung mga gumagawa talaga ng illegal, ng pagnanakaw, ganyan po yung ginagawa nila. Dahil sa dami na ng nanakaw nila, nag-a-apply sila ng citizenship doon sa bansa na guro madaling makakuha ng citizenship. Yung bang pwede kang magbayad. Nag-a-apply na sila. At yung iba, sinabi ni BP Sara yan. Paano sila nakaka-afford? No? Napakamahal po nun eh. At lahat ng miyembro ng pamilya, dual citizen na. Ang mahal po nun. Sa laki po ng ninanakaw talaga sa pera ng gobyerno. Talagang kayang-kaya nila. At naiisip ko, yung mga congressman ngayon, malamang dahil sa naging bilyonaryo sila instant in 3 years, malamang nag-a-apply na rin po yan ng citizenship sa ibang bansa. Kapag nagkagulo na rito, nagkainitan, takbo sila sa bansa kung saan citizen na sila. So yan yung ginagawa po, malamang ginagawa na yan. Kung ikaw ay talagang talagang corrupt, marami ka nang nanakaw, mag-a-apply na yan. Pero yung iba meron na nga, sabi ni BP Sara. At kapag nakaupo na si BP Sara, o baka hindi pa umuupo nanalo pa lang sa eleksyon, isa-isa na yan, magsisibatan. Ganyan po ang mangyayari dyan. Lalayas na yan. Takas na. Kumbaga. Kasi mga guilty talaga sila eh. Mga mandorobo. Talagang nagnakaw sila sa pera ng bayan. Kaya isa-isa magsisibatan yan. Dito naman po sa sagot ni BP Sara, mayroong reklamo yung kampo ni BP Sara na dalawang bagay na maari nilang ihain sa Supreme Court. Una, magkaiba yung trato sa kanila sa impeachment ni PBBM at impeachment ni BP Sara. Nung impeachment ni PBBM, parang pinahirapan nila na makalusot talaga. Kumbaga yung butas, parang butas ng karayom ang ginawa nila. Marami silang hinahanap na pati sa korte, tinatanong nila na may desisyon ba tungkol sa bagay na yan ang korte? Ang dami nilang in-erase na kumbaga pagharang doon sa impeachment ni Bongbong Marcos. Which is magkaiba ang trato sa impeachment naman ni BP Sara. Kay BP Sara naman, kumbaga yung butas pinalawak nila, pinaluwang pa nila para mabilis makalusot yung impeachment. Pangalawa, yung maleta issue. Ano bang tawag doon?
grave abuse. Yun yung pangalawa. Na may mga umamin eh, 'di ba? Mga tumanggap ng suhol na bayaran sa pirma. May mga umamin. At yan ang i-raise siguro nila diyan sa House Committee. Kapag hindi tinanggap yan, alam naman natin hindi tatanggapin, dadalhin nila yan sa Supreme Court. Yun dalawang bagay pa lang ang binigay ni Attorney Poa. Yun pa lang ang dalawang bagay. At mayroon pang i-raise yan doon sa House Committee on Justice. Baka sa plenary na yan ganapin. O ewan ko, sa botohan yata sa plenary. Pag hindi nila tinanggap yon, punta yan sa Supreme Court. Kaya ad cautelam yung kanilang sagot. At dito nga, sa sagot ni BP Sara, marami na naman syempre, mga troll, na kala ko ba sasagutin ni BP Sara? Hindi naman pala sumagot. Yun kasi may strategy po kasi na ganun yung mga lawyer. Halimbawa, sa korte, no? Mayroong testigo. Halimbawa, ikalawang testigo. Nag-testify siya. Nagturo, ganon. Ito yung pumatay, ganyan. Tapos yung defense, ang ginawa, hindi kin-cross exam. Pwede po yun eh. Pwede po yun. Yung witness, hindi kin-cross exam. Bakit? Ibig sabihin, walang kwenta ito. Hearsay lang ang sinasabi nito. Wala namang mag-corroborate dito. Wala rin wala rin maibigay na ebidensya. Yung ibang style ng attorney, abogado, hindi nila i-cross exam. O kunyari naman, ebidensya naman ang nilatag. Hindi nila kinwestiyon. Ibig sabihin, mahinang ebidensya yan. May mga ganong style ng diskarte ng abogado. May mga ganong defense. Ang strategy ganon. So, yan, baka i-raise nila yan sa Supreme Court. At dito po sa ibang balita, ibabahagi ko lang sa inyo, no? Dito sa Davao, nakita ko lang. Ito, Davao City's SPMC named among world's best hospitals 2026. Nakita ko yata to sa post ni Sir Jason sa. Ayan, no? World's best hospitals in 2026. Napasama po. At ang matindi na to, ito pong hospital na to, public hospital. Public. Public hospital. Ayan, no? Southern Philippines Medical Center, SPMC, in Davao City has been recognized in Newsweek, yung magazine ng Newsweek, World's Best Hospitals 2026. Kita nyo? Affirming its world-class standard of healthcare services and commitment to excellence in patient care. The recognition reflects the hospital's advanced facilities, highly trained medical professionals, and adhere to international quality medical practices, strengthening its position as one of the leading public hospital in the country. Pero inyo, pampubliko to Tas may nakita pa ako ito, Davao City Pre-Medicine Program hits 1 million population reach. Libre po ang gamot. Parang dito sa lugar namin, parang walang butikang ganito Siguro magpapakita ka lang ng reseta dito, makakakuha ka na ng gamot. Libre. Walang bayad. Diba? Sa amin, walang ganito. Dito sa lugar namin. Ayan, ibinahagi ko lang po ang mga ginagawa ng mga Duterte dyan sa Davao City. At kung mai-imagine nyo na kapag si BP Sara na ang naupo, talagang yung buwis ng Pilipinas, talagang maibabalik sa atin yan.
Ano bang mga pangangailangan natin? 8 yan eh. 8. Energy, tubig, education, agriculture, ano pa, yung roads, yung mga kalye, tulay, pabahay. Yan, maibabalik sa atin lahat yan. Healthcare. Yan yung mga pangunahing kailangan eh. Na kapag naupo talaga to si BP, talagang sulit. Sulit ang boto natin dito. At dito naman, nag-report naman ang Pangulo, 'di ba, inapprove na yung taas pasahe sa jeep. Ito, hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe. Inokray ni Bongbong Marcos. PBBM, wala munang fare hike. Sinuspinde po itong kasi nakapagbigay na siya ng siguro ng ayuda sa mga driver. Pero isang araw lang, di ba? Nagpa-video lang, picture, okay na, kunyari tumulong. Naka 1 million kaya ang ginastos ni Bongbong Marcos doon? Sa ibang lugar, paano? Tuloy-tuloy pa rin ba yung pamimigay? Wala na. Parang si Lenny lang din, pa-picture lang. Ayan, okay na. 'Di ba? Ganun lang eh. Hindi yung sincero na pamimigay ng ayuda. At kanina, ayan naman, nasa palengke naman ang inyong vlogger, vlogger reporter. Ayan. Ayan. At dito pa, benteng bigas, meron na. Ayan, benteng bigas, bagong Pilipinas. Itong bigas po na ito, binili po ng gobyerno ng 59 pesos kada kilo. Matapos bili ng 59 pesos, ibebenta ng 20. O kanino gastos yon? Sa pera ng bayan. Sa atin pa rin. Kaya nagkaroon ng 20 bigas dyan sa palengke na yan. Dahil sa atin pa rin. Sa pera ng bayan. Hindi talaga effort ni Bongbong Marcos yan. Di ba? Bibili ka lang eh. Wala ka effort. Kumbaga mema lang. Mema pakita lang. na may benting bigas. At dito naman, sa pahayag ng mga buhaya dyan sa Congress. Nung una, sabi nito ni Ridon, kini-question, bakit ito daw yung abogadong kinuha ni BP Sara. Umaangal sila, nagre-reklamo sila. Si POA, yan yung kinuha na Ang gusto pakialaman yung abogado ni BP Sara. Tapos nung sumagot na yung kampo ni BP Sara, ba't ganyan ang sagot? Ba't yan? Parang hindi naman sumagot. Yan yung depensa eh. Ano pakialam sa depensa ng, di ba? Parang mga na to eh. Mga engot na to mga tong kung ano yung gawin ng Vice President natin. Lagi sila may reklamo. O nagpapabida lang o gusto lang makapag-press con para lang may masabi, 'di ba? Para masiraan. At ito pa yung matindi na pronouncement ni Bongbong Marcos ngayong araw. We don't have problem sa supply. Food, petroleum, products including fertilizers for the farmers. That's our main concern so far. We've been able to keep everything normal levels. Everything is normal, no need to hoard. Wala daw problema sa petroleum. Meron tayong nabasa. Asa na yan? Meron tayong nabasa. Asa na ba yon? Na ang supply daw. Ito kay Garin. Tatagal pa ng higit 30 araw ang reserbang krudo sa Pilipinas.
sapat na oras para humanap ng dagdag na supply. Ibig sabihin na, kita nyo para humanap, hahanap pa lang ng dagdag na supply mula sa ibang bansa tulad ng Russia at Canada, paliwanag ni Sec Sharon Garin. Isang buwan na lang, 30 days, hahanap pa. Di kakain pa ng araw yan. At kung makahanap ng makakakuha ng supply, babiyahe pa yun. Babiyahe pa. Diba? Halimbawa sa Russia, babiyahe pa. Paano kung may pila? Nagkakaano sa Middle East di ang takbo sa ibang lugar. Paano kung marami nang nagpunta dyan para bumili ng langis at mahaba na yung pila? Puro panloloko ang ginagawa sa atin itong nasa gobyerno. At itong mga sekretary, alam nyo ba? Mga sekretary sa gabinete ni Bongbong Marcos. Marami dyan mga ipinasok ng oligarko. Mga bata-bata ng oligarko. Alam nyo ba yon? Opo. At itong si Garin, hindi ito inappoint ni Bongbong Marcos. Yan po ang paniniwala ko dyan. Inappoint yan ng oligarko. Mr. President, yung pangako mo sa akin, yung pinag-usapan natin ng eleksyon. Kasi magbibigay yan, no? Contribution. At pag bigay niyan, ito yung hihilingin ko. Pag nanalo ka, tatanggapin mo ba? Tanggap si Bongbong Marcos kahit nga baka galing sa damonyo. Tanggap yan Kahit saan galing pa yan, tanggap. At ayan yung gagawin ng mga oligarko. Yung interest nila, maglalagay sila ng tao dyan, yan ang magiging secretary. So, yung ibang secretary, kala mo nasasangkot sa korupsyon. Yung iba po, utos na ng boss nila yon na nagsalpak sila, nagsalpak sa pwesto nila. Kaya, utos ng yung iba. Hindi naman siguro lahat, pero oligarko ang karamihan na nagsasalpak dyan ng mga secretaries. Mga bata-bata ng oligarko. At siyempre, yung interest nila ang aasikasuhin ng bata nila. Ganyan po. Maliban siguro kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, mga probinsyano yung di ba? Mga probinsyano yung nilagay ni, hindi naman lahat, siyempre. Nilagay ni Pangulong Duterte at mga classmate. Hindi talaga bata-bata ng oligarko. Mga classmate niyang matatalino, pinili niya talaga. Ang laki ng kaibahan dito kay Bongbong Marcos. Noong panahon ni Noynoy, ganun po ang mga ginawa. Ang mga bata-bata ng oligarko at yung mga nag-contribute, baka nga yung mga lord, ba? Gambling lord, drug lord. Baka mayroon silang ipinapasok sa ito i-appoint mo, Mr. President, sa PNP. Sa AFP, ito, appoint mo to. Bata yan. Baka ganun. Kaya, ang lumabas, ang resulta, ito, bagsak ang ekonomiya. Wala naman kasing sincero na tunay na paglilingkod sa bayan at sa taong bayan. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!